for our environment, and for the salvation of souls. Father, in Jesus' name I pray, ng tanan nga nagsunod sa radio, TV, internet, pamantalaan ninintak naa, pabation nimo Amahan sa imong kaluoy, gugma ug panalangin. Father, in Jesus Christ of Nazareth, I claim and declare for the dissolutions of all our curses, bondages, sicknesses, troubles, hatred, anxieties. Father, repair, restore, heal us. Labi na sakit sa utok, matanong baba, liw kasing-kasing sa atay, sa baga, sa kidney, reproductive organ, tissues, muscle cells, sa dugo, sa pulse, sa bukog, chemical imbalance, immune system, nervous system. Head to foot, Father, please heal us, Finis, Sanctis Spiritus, in Jesus' name. Come, Holy Spirit, empower us, enlighten us, comfort us. Santa Maria, San Jose Maria Escriba, San Vicente Ferrer, San Roque, Tony Padua, San Thomas de Aquinas Agustin, Paul Anton Chofilo Camumot, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Paul Donsen, please pray for us, be with us. In Jesus' name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Marcos, Kapitulo 1, 29 ngadto og 39. Giayo na Jesus ang daghang mga tao. Gikan sa sinaguga, miadto dayon sa Jesus sa balay ni Simon ug ni Andres. Kauban niya si Santiago, si Juan ug ang iyang mga tilun-an niadtong higayuna. Ang ugang babae ni Simon gilantan o sa pag-abot niya ni Jesus didto gisuginlan dayon siya may tungod sa masakiton. Giduol siya ni Jesus, ikubta ng iyang kamot o gipabangon. Diha iwasan sa lanat ang masakiton ug unya misilbi siya kanila. Sa pagsalup na sa adlaw, gidala sa mga tao ngadto kang Hesus ang tanang masakiton ug ang mga giyawaan. Ang tanang tao sa lungsod tagpundok didto atubangan sa balay, unya kiayo ni Hesus ang daghang mga tao na naganto sa kalaing mga sakit. Gipagula usab niya ang daghang mga yawa gikan sa mga giyawaan. Wala niya tuguti ang mga yawa sa pagsulti kay nakailaman sila kaniya. Kadlawon pagani mibangon na si Jesus umigawa sa balay, miadto siya sa usa ka dapit nga bingaw ug dagampo didto. Apan si Simon ug ang makauban nangita kaniya. Sa nakit-an nila siya sa ug giingnan ang tanan nangita kadimo, apan mitubag sa Jesus, mangadto kita. Sa silingang mga lungsod kinahanglan sangyawan ko sab sila, miya ni ako alang diining maong katuyuan. Busa gilibot ni Jesus ang tibuok Galilea, nagwali sa sulod sa mga sinaguga ug ipagula niya ang mga yawa gikan sa mga giyawaan. Today we are remembering another saint, si Saint Hilary, Bishop and Doctor, the leading theologian of the 4th century, was born of a noble family in France. In 3rd century, he was brought up in idolatry, got married, and had a daughter named Apra. When he was 30, he discovered the absurdity of polytheism and was convinced that there can be only one eternal God. The author of all things, he found an answer to his search for truth in the Christian scriptures that lead him to conversion and baptism. Though a layman, he was chosen by the people to become bishop of Poitiers. He did all in his power to escape the promotion, but his humility made the people more confident with their choice. Elected bishop in 353,
He lived ever after in continence with his wife according to the practice of the time. He returned to Poitiers in 361 and continued to defend the Catholic faith until his death in 367. Saint Hilary Bishop, he was a lay before, but tungod kay dunay crisis sa panginanglan sa usa ka maayong magbalantay, he was chosen and elected. Anyway, kaniadto bisan minyo pwede man mapari or pwede pari. In fact, si Pedro, our first pope of the Roman Catholic Church, is recognized as a married one sa kaminyo. Wa na gideny sa tong simbahan. Upon later on, because of celibacy, it was changed nga ang usa ka lagad sa Ginoo di na pwedeng naikapikas pamilya. Aron dili ma-forfeit ang purpose sa iyang pagministeryo. Kay doon naman sa principle si Kristo, Matthew 6:24, you cannot serve two masters at the same time. O applicable kini sa kinabuhi sa mga ministro sa atong simbahan tungod sa kadako sa ilang gimbuhaton. And it is also a calling to serve our God alone na wa kay kapikas. According to Matthew chapter 19 verse 12, ang pagminyo bukasyon, ang pagka-single forever is a vocation, to enter a religious life is a vocation, then to become a priest, nun, are also vocations, ang pagkapari o pagkamadri. Munang kini si Saint Hilary muskapo unta apan tungod kay by principle di man kaka-eskapo pagtawgon kas Ginoo. I did it 2005. I escaped from my responsibility to preach. I focus on business. Apan sa pagdagas mga panahon, I was admonished, called by God to continue. Di maayo ang akong experience because it was my second life. Like Jonas in the Old Testament, escaped from God, pero wagid sa kaikyas, gikaon sa isda, giuli sa Ninive. This is my point, di ka kaiskapo kung tawgon kas Ginoo sa usa ka gimbuhaton. Ug mao ni Saint Hilary, he escaped from that position to become a bishop. How humble he was. We could not deny the fact na daga nato nang giilog og posisyon, nang giilog og gahom. Ingon si John Maxwell, you know what? Leadership is not all about position, but it is all about influence. It is not necessarily, it does not matter if you have a position or not, you are appointed or not. You run and won in a certain position. It does not matter according to this great writer, and I agree with him. Because leadership, to become a leader, to serve the people, it's all about influence. What is influence? You magnet the people to do the same. Sa unsay imong gi-practice, gibuhat, sa unsay imong gikinabuhi. Meaning buying the hearts, winning the hearts of the people, the minds of the people, to embrace the advocacies that you are imparting to them or in the society that you are living. This is influence. When I discovered this principle of life, tagapamalandong ko, it is not necessarily nga gitagaan gyud kag authority, butang kas posisyon aron makahimo kag maayo. No way. It's a wrong presumptions of human beings, wrong perception, wrong views. Meaning, even according to the standard of men on this earth, of these people around us, you are just ordinary according to their standard. Pero I do believe in the eyes of God, in the heart of the living God, no one is ordinary. All of us are special because
Romans 8:17, we are all His chosen children, highly favored children of the living God. Sa tubangas Ginoo ay ordinaryo, tubangas tao naa. Pero let's presume, granting without admitting ordinaryo ka sa imong katilingban, it does not matter. Wakay posisyon, it does not matter. You know what? This is what I heard always from our boss, John Daniel. Some people invited him to run, to become an official or to serve in civil government. Pero he insisted na not necessarily to run a certain position to help. Because we are working for the less fortunate through GD Gilligan Foundation Incorporated. Partner me, ni Boss John, partner nato siya. Mga supporters, people who are joining us, we spend thousands of money every month. Not necessarily. Mao ni akong gipangawakan nga prinsipyo nga dili di ay necessarily nga mulansar ka or else anyway di pud pwede way mulansar kay wa may mangulo sa atong lungsod, sa atong nasod. Pero ang concept nako ba, kung gusto kang motabang, you win or not, you are elected or not, as long as tinuod na nga gusto kang motabang, it does not matter. Kay nganong guys, gut ko ani sinilari escape from this privilege to become a leader, to become a bishop. Iskapo siya. And you know what? There are many priests in our church who escape. Kay paminaw nila dili sila kampante ani, but you know what? Some were not granted, they were elected, like Cardinal Vidal, he escaped. When Pope John Paul II, our present saint, told Cardinal Vidal, I will elevate your position to become a cardinal. He said, no, if possible, I want to live as ordinary bishop. Yun si Pope John Paul II, Cardinal Vidal, Bishop, imo ba ding balibaran ang tawag sa Ginoo sa imuha? Pero you know what, according to what I heard in Cebu, Cardinal Vidal insisted many times nga di gid siya. Pero di man kay eskapo. Pero kabalo mo, daghang mga pari mi balibad ni grant kay nakita sad sa miimbitar nga obispo may recommend or sanupapa nga gusto siyang simple ra, ordinaryo ra ang iyang kinabuhi. Pero ang point nako, pag dawgon gali ka sa Ginoo niya, nakita sa Ginoo nga productive ka ani, di gid kaniya lungan, di kaniya buhian, whatever nga gusto niyang ipabuhat nimo, kay dagamang matang sa pagpangalagad, Romans 12:6-8, pagpanghatag sa mga kabus, pagtabang sa ministeryo, paghimo og maayo sa imong katilingban, to serve God, whatever. There are many ways to serve our God. Ingon si Pablo, kung tawgon gali ka ana, di kalungan hantod mutuman kaniya. Kay way makaiskapo sa iya. Pero nga ako, na-appreciate na akong humility. Niining atong santo nga giandom, si Larry Bishop, escape from this position and privilege. Kay ingon si John Maxwell, dahil kayo mga laki na pamatud-an sa ilang strength in facing different adversities in life, they what? They overcame, they pass, they won. But ang usa ka laki mailhan ang iyang karakter, tagaig budget, tagai og posisyon, gahom, mausog. Most of the people nga pagtagaan nagalig authority, mausog. Lahi ng timplada sa pamati sa kinabuhi. Ako by principle, I do believe nga bisan ordinaryo ka sa pananaw sa mga tao, di na babag to do a certain good thing sa katilingban nga imong gipuy-an. To become productive, to become fruitful sa imong kinabuhi. Kung naay privilege to become a leader, na kay posisyon, use it for the glory of God, use it for good. Pero, just in case, ordinaryo ka,
at ubangas mga tao, himuang unsay maayo. Because leadership is influence. Mao man akong ipamalandungan ba nga leadership is influence. Ug nakita sa nako sa kong presensya matagadlaw sa katilingban ngatong gipuy-an nga daghan mo nga nagsunod, nagampo, nagtabang, because I do believe you are influenced sa unsay akong gitudlo, sa unsay akong gikinabuhi, sa unsay akong gipractice, sa unsay atong mga advocacy sa kinabuhi. Mao ni ang point sa leadership, influence. Pag nakay posisyon, wa kay followers, nakay posisyon, wa kay attraction sa mga tao, you are only holding a position. In that way, you are not a true leader. A true leader is you gain influence. You gain respect from the people around you. Said Hilary, please do prayers for all of us to become like you. Humble, tabangi mi. Aun sa tawag sa Ginoo namo, din kami mo iskapo like what you did. Pero gitawag man ka sa Ginoo, wag mi ka kay iskapo. We do believe also na kung mo iskapo mi gikas Ginoo, di mi ka ikyas. Please iampo ming na mga sakit, problema, pagsulay, labi na kaming gibugatan sa mga adlaw nga gipas-an sulod sa among galamhan. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. People of the living God, thank you for always joining, connecting through prayers and your financial supports. Thank you for tuning in, wherever you are, whoever you are, unsay status ninyo. Thank you for doing that. Our past givers, past years, thank you for joining us again. Happy ko nga ang uban, basta time na tingaling mo balik ta sa ministeryo. Dining ubos yung alagad, they called me, they visited me, the brother, balik me. Welcome mo. Huwag ko hinanakit ninyo, bisag gamay lang. Although, sometimes, I felt that I was betrayed in the past years, kaya nga ako mga higala, some of them are gone, pero matinga ko along the road, naaram din sila sa palibot. They are always following with us, they are always absorbing our teaching, nangita lang sa timing. Mao nang ako ang kunman nga sometimes tao ko ma-misunderstood nako ang uban, pero ako rito una. Present givers, timanin ninyo. Those who share their blessings monthly, kamubaya ang inungdan why we are still existing, why we are still alive at this very moment. Mao nang keep it up. Yabaw ko nga ang Ginoo kadunay nagdiktar sa inyong konsensya, kasing-kasing, inspiring you, putting fire within you to continue. Kay kanang inyong gibuhat dili ordinaryo, lisod mga tagpahuam 100 pesos sa silingan, how much more muhatag mog taglibo, muhatag mog tagpila sa atong ministeryo. Meaning dako kay mog respeto sa ministeryo, dako mog salig sa nagwali. Nya dako kayo mo og conviction nga kana mao gi assignment ninyo while you are still breathing. Some of our supporters are gone already, they died already, pero kay ba mo ko, life is come and go. Naimuwa naman na ipuli na yung mga nangamatay na itong mga benefactors, pero lipay ko ano kay namatay sila nga atong naserbisyuan ang ilang spiritual nga kinabuhi niya, namatay sila nga mangyatagon will join with us on this ministry. Kay ba ko na yung mga gusto kung mga mo when the exact timing to do it today. If you want my full episodes through DVD, like Irabon and some people in somewhere, sige nag-order sila sa akong mga wallet through DVD or else kining libro nako, palista mo. To make your soul incredible. Kay ba kung mabot ang adlaw nga magsawa tayo sa dami ng aklat ko mga kapatid. For this time, promotional period pa ni. Sige na kong promote akong libro. Ang author kining ubos ninyong higala. Mao na gingon, tangkilikin natin ang sariling atin. Kay mga Filipino guta. If you want to talk to me in person, please call me ahead 0917148435. Ang
postman or head sa post office Agna, akong higala man si Jaime Bahaw. He came from Malaysia, is now working here in Agna, pero originally gikan og Garcia is kanayaon, nagpaampo siyang amahan si Milanio Bahaw. Please do prayers. Mingon siya, brother, kay amigo maginina ko ning tawana uban sa iyang pamilya ug amigo sa nini Alma, my wife. Morning yung sa brother, ako mga silingan are always following on you sa imong mga wali. Manong lipay kita ba? Tagalisya ni siya, to ayang pamilya dito, pero gikan is Garcia, nani siya pamilya sa Garcia usab, pero nagtrabaho diri sa Hagna. Si Sir Jaime Bahaw. Thank you for your shared blessing. Gapampo ra ni siyang amahan. Thank you also Titong Sailon. Sa pahina, di kita iyang mga mata pero kita man ang iyang kasing-kasing. Then, Dumi Daguplo of Kanulao, pagpalain ka. Thank you Nay Dumi for always listening. Silingang Lita Abria, thank you. Kusog atong programa diha, iyang mga silingan. Sandigan family, keep it up. Then, Dr. Peter Russell, thank you. And Robin Cafe, do prayers with Francis Ranyen, pinanggang kapikas ni Ilma. Then, thank you, Tan, Idil, o Tinay, o ba ni Edwin and the whole family, pinakadag resort sa Anda, tapat sa Anda di Boracay, Global 1, Global 2, for tunatag golden opportunity pagpalain ka for your efforts and generosity. Auring Lito of Luok, Auring Lito Liedo, Lido din sa Luok, pagpalain. In Cortes of Elecciones, the heart of public market, our broadcast is clear. Ubas mga vendors diya, pagpalain. Paresinto sa Music Goods, Iskinita. Then, Paribilyong, thank you for tuning in. Silakay, Vulcanizing Shop, Montiri, thank you. And also, Paribert Lucy Lorenelia. Uban ni Joy Galintis, mga ligi nato ni kusog atong mga programa. Thank you also, Imelda Romero sa Basak Island, ubas mga lakaran, Mananglina tay Miguel. Then, Doreen Goldsmith, og Litson sa Pangdan, Silingang Crisons, og Chatsa, og Daboy Vincent Lido, si Adonis og Dolores Arabaca. Then, Benji Tunaklan, thank you. Misa Torino, mga ladies givers nato ni. Continue praying for Merspin. Kabalo kong pinagpala ng mga pamilya, musugotag sa dili, uban ni Tridos, naslay negosyo, Ren Akar, Pinting at Tumus Altia, Herbal, nga haplas, kananida na, Escabilia. Scientist kayo yung taga-duwero, nag-imbintos ng ilang kape, kang floor, ga-imbinto pag haplas. Mao ni ka scientist ng taga-duwero. Uban ito, register akong legal counsel, pagpalain kayong lahat. Uban ni og Frida. Tay Ilimon, pagpalain ubas mga anak, they're working with me. O Maria, ubas mga Ubay, Mukoy, mga Oclarit, Galbo, Lo Alaba, taga Garcia, pagpalain kayo. Simini, Taipa, pagpalain, Do Press to the Limit, Papang Exclamado. And also, Tay Cruz in the School, pagpalain. Dungmins Tadina Albino, pagpalain. Bilgings, Upangdan, pagpalain kayo. Pinakalabing sa Sawang, wailain si Brinmill, the home of pure groceries. Silingan ning Judith ug Dumi Galinato kasukot nang hatag niyo sa kasakop para sa atong feeding outreach program. And also Dunyas tabahan si Kumaring Mildred, Bitangkor, Kumaring Injing, pagpalain ka ng Diyos. And also Dunyas sa Giwang, Kumari og Agaw Chupi, iyang kapikas tuana sa laing dapit, tinagpala. Then, silingan ning Firas, Ayuma family, thank you for supporting our outreach and feeding. Uban ni Bibi Castulo, our negotiator, mga Castrudis, pagpalain kayo mga kunyado, mga Flores, Ayuban, Lakaran, Opalicia, mahal ko kayong lahat, mga butil, butlig, pamusta kong naisasing butlig, diha ko kapuyo, kadiyot, sa ilang lugar, diha sa poblasyon. Kay bisigasa mong puyo kaniadto. Kasi ay puyo og puro. Aron maduo lang ko eskwelahan when I was in high school. Nya kasi og puyo lang balay when I was in college, sus bisigasa. Kasuway kus kumbinto sa Alicia 4 years.
in courtesy Father Dodo Boylis. He's now a resident priest of Ubay. Maunang na-build up yung ko diya sa kinabuhi sa Katoliko nga teritoryo, the Empire of the Roman Catholic Church. Kaya di lang gugos kumbinto, sa Kristan gugos Alicia. 4 years. Sa Kristan, tigbasa sa mga pamisa, niya, tig-serve, na misa. Nga na ako kabutan sa una. I'm just kidding. By the way, salamat ninyo sa kanunay ninyong pag-ampo, pagsuporta. Thank you for doing that. Tunay madira pagpalain ka, kundi praying for Nay Pierangki, pinangga sa dato ni ubanit Tiko Glanda Galabo. Mga Bilakastin, Taybin Maban, pamilya nimo Sister Dilay, Bungabong, Ranyuwa. Mga Ranyuwa tanan, mahal ko yung lahat, pagpalain kayo. O sa tanang mga igsuo nato, sa laing mga lungsod, laing mga probinsya, Blutumakis, Kalipay, Tagaya, Camiguin, dagantang mga texters from Camiguin, why? Tungod kay diha tagikan. Tay Manuel Kumita, thank you. Do Presto, Juana Abuyba, o August family. Mangatan, Makinano, o Kriwa, thank you. Pagpalain kayo. People of Valencia, thank you for joining us always. Some people are texting me, they're always listening to me. Pagpalain kayo, mga municipal officials, mga professionals, mga ordinaryo, according to the standard of human beings, bisag kinsa mo, salamat ninyo. By the way, naidumdum lang ko, ugwa ko masayo bagong nag-birthday ang akong great mentor, si Michael Matsilos of Ubay. Ako gining gisaluduan ning tawana tungod sa iyang prinsipyo, panindigan, ug tungod ni sa iyang kamatilanon sa pagpangalagad sa parasas Ginoo. Very inspiring nga tao. Michael Hormatsilos, principal sa Science High School of Ubay. Akong higala, akong mentor. Sige sunod nato. Mga Oriuki of Trinidad, pagpalain. People of Sipitja Island, may mission land before. Pagpalain kayo. Binunido, Father Rioms o Father GC. Kanis Father GC, for your information, nagkuyog sa mission ani. Morning, higala ginako ni sila, wa pa ni mga pari. Kasi makugubag mission sa una. Then, continue praying sa ato magkaparian. Labi na darisag nga, Monsignor Reyes, Father Hubak, Monsignor Hubak, buutan kayo, Father Biuds, Father Lumakang, o ang atong deacon. O sa tanang mga kaparian na nagbudlay sa atong tastag sa kamakalag. Akong agda ninyo, suportahin ninyo ang inyong mga kaparian. That is biblical. Hebrew 13:17. Suportahin ninyo. O sa tanan nga mga nagplano, nagbudget sa mga tao nga kasing-kasing nga nagtabang sa atong ministeryo, may the blessings of the Almighty Father be upon to all of you. So sa tanang nalimtan ako, pardon, pero sulod sa akong kasing-kasing, gusto nako nga ako mong i-recognize tanan apan usbo nako atong gitagaan og emphasis ang atong mga wali in reflecting the gospel of Jesus Christ. Speaking of our gospel, this is all about the incident na si Kristo mao mismong miayo sa ugangan ni Pedro Apostol. Sometimes, God delays a certain event to happen to come for a better purpose, for a greater reason. What is that? Kung naayo pa ang ugangan ni Pedro Apostol sa tambal, or else, siyang pre-over kay Apostol God, pinili. Nasligahom sa pag-pre-over, nasligahom sa pag-ayog masakito na mga litang ordinaryong mga nilalang according to the standard of human being. Ako nang i-clarify sa tubangas ginuway ordinaryo. Ang ordinaryo nato standard na sa kalibutan. You got me? Ako nang i-clarify, special ta sa dugas ginutanan. Why ordinaryo? Pero tanawa, wa maayos tambal unsay gipainom ani sa una. Wa pod maayo og giprobiran maning Pedro. Unsa may gidapat, way epekto,
Nya kinigong hiling og di maayo gitugutan man na sa Ginoo. If you are not healed, pagbuot na sa Ginoo for a purpose. Kung giayo ka, iyan ang gitugutan. Kaya na mga tao sa unsog dapat tambal sakiton man. Pero ang tao gitambalan na gamay kas arang inom na ayo man. Pero ngutana mo, anong dugay mo to giayo tong ugangan ni Pedro? Ngayon si Pedro na may gahong pag pre-over. Kanya, pwede po to gidapatag tambal, pero anong ngita mga Pedro ni Jesus Christ nga mao gidalhon nga to silang balay? People, this is what I believe. There is a certain thing, event, happening nga i-delete sa Ginoo, di na himuon for a better reason. For a better purpose. Look at what happened. Tungod sa ugangan ni Apostol Pedro, kung siya tabo, ang balay sa ugangan ni Apostol Pedro, nahimong avenue, lugar, ngano, ang mga tao midagsang, miadto, gipang milagruan, gipang ayo, gipanalanginan, gisangyawan, gitudluan, bisan gabi na. Kay kining Ginoo pag magmilagro way oras, way pizza, way buwan. Mo nang ako di kumutuok kumo kay Biyernes ron dako grasya og Lunes gamay. That is wrong. Kining pizzaha kay 13 dakog panalangin pag G's 11 gamay ra. Mo nang mosimba tag 13 first Friday, first Saturday para nako with your respect sayop na nga mentality. Kana gibutang na nga 13 kay halandumon nga pizza, mal nga biren sa Fatima, appeared May 13. You got me? First Saturday, first Friday tungod kay mauna ang deklarasyon sa Ginoo nga allotted day sa nagdebosyon sa Sacred Heart, sa mga birhen. Pero dili na panudlo sa atong simbahan nga og first Friday, first Saturday og 13 na ipanalangin og pabor og dili wala, wrong. Bisag asa ta mag-abot ani nga konsepto sayop na nga pagtuo. Pizza gihandom, adlaw halandumon, kumbaga memorial. Dili kay ug inganing pizza dakog panalangin sa Ginoo. Ug dili inganing pizza gamay ra. Where can find that teaching? No. Ano ako niging emphasize? Si Kristo bisag gabi nang dako gamilagro. Hapon na gud tumiadto si Kristo kuyog ni Pedro siyang ugangan. Sus pagkadungog pas mga tao midagsang man miadto. Nagtumog aksidente to, dili. It was already arranged by God for a purpose. Ang ugangan ni Apostol Pedro nahimo lamang nga kahimanan in order that Jesus can come, will visit her house, her residence, together with Peter Apostol. Dili ato makita people nabisan di ay ang di maayong nahitabo sa ugangan ni Pedro, nagdala og dakong milagro, nagdala og dako nga panalangin, nagdala og dako nga katingalahan. And believe me, why I am emphasizing this to you, there are instances sa atong kinabuhi nga natay problema, kasakit, pagsulay, hard time, dark time, tough time sa atong kinabuhi, muratag gidalugan og langit, bugat kaayo ang atong pagpanaw ni ining kinabuhi. Pero likod ana, luyo ana, na ay rason ang Ginoo nganong iyan ang giyatabo diha kadimo. Why I know it? If you know pa lamang, I'm always repeating this, it does not mean that I am not healed within, but because this is a true to life story. Because of the death of my firstborn baby, Paul Anthony, we came here in Hagna. He was the reason nganong naami. Kay kung wa pa ko kaabang og balay do hospital, kay mang doktor before he died, pangitag balay do hospital, di mi kabot og Hagna. Look at what happened. Because of the disaster of our family with my wife, God brought us here in Hagna. Because of the disaster of the ministry that I was handling for how many years, in the past years, I was brought to Cebu for further studies, for preaching the people of Cebu, and even to the whole world via satellite. Because of the disaster. Because of
the what they called bad happenings. This is my point. Bisan din sa atong mga kasakit, problema, mga pagsulay, mga pagantos, it can be transformed into opportunities, into blessings. It can be transformed into what they call good things. Mao ni ang nindot na pamalandungan nato tungod sa sakit sa ugangang Pedro. Dagan ang naayo. Dagan ang namilagruhan. Why? Because Jesus was there in her residence. Nining masakiton nga babay. Ang iyang balay na imong avenue. Din si Kristo nga ministeryo. Doon ay lalaki sa usa ka teritoryo nga maayo kayong musakay kabayo, sus kay nalisgrasya man, nabali ang iyang tiil, ingo masilingan, di malasag di mo dong, ginang amahan, bay, di malason gikagdagway, tanaway mong anak. Nabali na niyang tiil, yung sagdi lang, niya ingong amahan, gibuting aman, nak, sagdirag nabali mong tiil, at least buhi ka, sus buhutan kayo, sus kay pagdagag pila ka buwan, doon na may order ang ilang hari nga tanang mga lalaki nga wail diferensya, able to fight, able to die, able to conquer a certain territory, automatic, obliged, forcibly silang gihimong mga sundalo sa hari. What is your imagination with regards to the disaster took place, happened to a certain guy, to a certain young man, strong man? Baldado man, qualified? No. Ang mga siligan niyang nagumay-umay, mga lagsik, way diferensya, way piang, sus to gitrain for what? To become soldiers for the battle. Mautong kabaos ang amahan sa baliog tiil yung sabay. Kini akong dimalas gamay ra, mas dako kag dimalas. Ngano, ang iyang mga anak, mga lalaki, sus to qualified man kay wa may balda. You got my point? Kung wa pa to mabalda, wa pa to mabali ang tiil, niadtong iyang anak, apil tong ituwa dito siyang kontra. Nya, probably gamay ray buhing mauli, pulos patay kay makigaway god sa laing teritoryo. Kay kanadto man gud uso ning ilugay teritoryo, pakigpatay, pagig-away, pagigbugno. Ang wa nay swords o wa nay hinagiban, maglinarutay na lasbuhok. Isang lalaki, delikado no, lalaki maglinarutay buhok. You know what, my dear people, ingani ang akong proposition nga kung wa pa to mabali yang tiil, apil to sang ituwa dito sa kontra, silang hari, silang gobyerno. Pero tanawa, in the first place, di malas daw siya ingong mga silingan. Later on, siya buinas. Ang iyang mga silingan, mo gidi malas. At that moment, ngano, kay gituwa ko ilang mga anak, ngadto, sa laing kaaway, ngadto sa ilang opponents. And this is my point. May mga pangitabos tong kinabuhi, nga di maayo, makaingon ta, gansi man ko, lugi man ko, di malason man ko, paita ni, way lami, way nungdan, paminaw ni ba, defeated ka. Paminaw ni mo, you are suppressed. That's why you are depressed. You are disappointed for this reality of life. When you heard imong health is deteriorating, ang imong negosyo is going to bankrupt or coming madown. Imong mga anak nagpabadlong, nagdrugs pa, naghimog di maayo. Paminaw nimo ba way lami pirmi imong balitang nadungog. Pero kabalo mo kana gitugutas Ginoo for a purpose ngano kay pwede man iyang balihon ang panahon. Mao ni akong principle nga God is God of changes. Pwede niya usbon ang dagan sa kinabuhi sa tao kung gusto niya. Ang disaster pwedeng himuon niyang opportunity and blessing. Ang sakit pwedeng himuon niyang wa na kay sakit. I-restore niya imong good health. He can do it. He can do it. He can do that. Because Luke 1:37, everything is possible with God. Ang point nako ba, kung wa pa tuhilanting ugangan ni Pedro, di to kaadtos Kristos ilaha, sa ingatuon,
Manglaag, busy mas Kristo. Pero tungod sa masakitong ugangan ni Apostol Pedro, si Kristo ni kuyog, ni adto, sus kay ang mga tao nakadungog man, ato adidto si Kristo ni dagsang ni adto, nagpatambal, nangayog, milagrog, panalangin. Sa pa, kining maong babae, nahimong instrumento, nahimong tulay, between Jesus and the people, her neighbors, her relatives, the people around her residence, nahimo siyang tulay. Ug mo din hindot kung kita usab mahimot ang tulay between the people and to our Almighty God. Mahimot ang tulay ba nga tungod nato ang mga tao maduol sa Ginoo, tungod nato ang mga tao makailas sa Ginoo, mubalik sa Ginoo, magbag-o sa ilang kinabuhi. Mo ninindot kun moabot ta ani nga puwin sa tong kinabuhi nga mahimot ang tulay ngadto sa uban. The mother-in-law of Peter Apostle became a bridge between Jesus and the people. And you know what? You are called to become a bridge between other people and your God. Ay ikaw ba mahimo kang leader nga you can lead them toward God. You can assist their spiritual necessities. You can help them na mutubo sila sa ilang kinabuhi, maka-afflict kanila sa ilang mga downfall sa kinabuhi. Mo ni imong tawag, mahimo kang tulay. You know what? What we can notice to this event in our scriptures, kini si Pedro, pwedeng tani mag-pre-over pero wa gid maayong ugangan. Ako rang duda ni kay kini manggong too much familiar kas tao usahay makawa og respeto. Kanang kaila na kaniya ba siyang weakness, siyang strengths, sa iyang apan, usay makawag respeto ba? Nya mo ni ako nakita nga damor nga close ang tao mawad ag respeto, pero supposedly dili unta ni mao ang dapat nato nga reaksyon nga damor na kailatas mong tao mausob ang atong tinanawan, tinagdan, mausob ang atong pakitungo, pakirelate, sayop na. Damor ka nga nakailas tao, damor ka nga nakaibaw siyang weaknesses, damor unta kang maluoy anang tawana. Kintawana di ay, akong igala, nanginanglan magiday ni o pagsabot, nanginanglan ni pagampo, nanginanglan ni og suporta, nanginanglan ni og pag-encourage, pag-inspire. Do you notice 1 John 5:15-16, makakita kag taong naiapan, makasasa, iampo. Pero what is common reaction pag makakita kag taong higala nimo, suod nimo, pag mag-close nimo, kay bakas iyang human weaknesses, magpalayo ka di nakaganahan, mawad-an kag respeto. This is what we call law of over familiarity. Balaod na ni kinaiya ni tao nga pag masubraan gay nimo ka familiar, wa na kay respeto. And this is what I notice why Peter was not able to heal or to release the power from God sa iyang mother-in-law. Tingali ang iyang ugangan, dakog duda ni Pedro, nauna na tinuod, gining akong masamong, unsa naman yung tawanan ng gabriuber, mi sa kuha. Nagduda ba? Ngay doubts within, di man ka maayo na. I would like to address this to all people, pag magpa-pre-over gani mo, it is not necessarily nga ako, to anyone, nga kuwang kagsalig sa nagtambali mo, nag-pre-over ni mo, nagatiman ni mo, wagi kay milagro, believe me. Wagi na'y epiktos imong kinabuhi. Maunang ako di sad ko matingala why some people are not healed, why some people are not answered. Ngano? They're asking me pero I can read their hearts, I can read their minds. Nagduda man. Di man tinuod, di man kasing-kasing. Di man seryoso. Ya di ra bagid ako may mo tubag, dili ako may magmilagro, dili ako may mo answer sa inyong mga request. Kung sa ilanan nga dili matinud-anon, once they are not heard, they are not healed, what happened? They keep away from this ministry, they keep away from it personally. Why? Tungod kay dili ingana kalig-on ang ilang conviction, dili ingana kalig-on ang ilang pagtuo. And you know what? Probably Peter was not able to heal his mother-in-law. Ngano? Tungod kay ang iyang mother-in-law deep inside nanay doubt siyang masamog tinuod digdili. Mao na bantayan nato pag natay sakit, pag natay problema, pag natay gipasan, pag natay mga gustong may tabustong kinabuhi. Kumuduol tag tao, magpatambag ta, magpa-pre-over ta, mangayot tag tabang niya.
Are you believing this person? Are you sure that there's no doubt within you, deep inside sa inyong kasing-kasing? If there is doubt, do not expect that God will bless you. Because Jeremiah 17 verses 9 to 10, God sees your hearts. God sees your minds. Nothing is hidden in the eyes of God. Hebrews 4:13. Mao nang importante di ay pag nakay problema, kasakit, muduol ka og ministro, muduol ka og alagad, muduol ka og tao nga nagtuo ka makatabang nimo, tuhuig ng tawhana na siya gigamit sa Ginoo at that moment for you. Di kay magduda ka tinuod kay tawhana dili, seryoso ka ni, panalanginan ka kuani og ingana imong mentality, wag kay mapaabot nga panalangin. Mao ning akong duda ngano ang ugangan ni Apostol Pedro wa gid maayo bisan iya tong giprobiran kay kuwang og salig sa iya, kuwang og respeto sa iya, kay close good sila. Mao man ni hadlok kung masubraan ka og ka suod sa katao. And this is what I emphasize to all our members of this ministry. Na kining ubos ninyong alaga di ni perfect, dagan kog imperfections, dagan kog apan, dagan kog sala, dagan kog mga weaknesses sa kinabuhi. I'm not here kay perfect ko. I'm here, nagwali ko, kay hasta ko, nga nang minaw sa akong giwali, nakahinuklog pugog apil. Kay ngano, the truth, the fact, this is not a lie, this is the truth. Wa ko kay bawag unsa kong iwali everyday. This is a surprise teaching, revealed to my mind. Once mo lingkod ko, muhimo ko sa akong gimbuhaton to preach the gospel of Jesus Christ, wa ko kay bawag unsay akong outline, wa ko kay bawag unsay akong iwali. Nari mga hints musod sa kong utok. Ang deliberation proper takes place during the time like now nga nagwali ko atubangan ninyo. Mo nang kamog ako naglearn. Mo nang happy ko pag magwali because I received new teachings. I am refreshing also myself. People, mo ni ang akong gingos mga tao sa kong palibot, di ko perfect. Di ko tama sa tanang panahon. Di ko saktos ako mga desisyon sa tama sa tanang panahon. Dili tama pirmi mo gawa sa kong ngabil. Isay mag-joke ta, seryosos uban. Mobalibad tag na imbitasyon, seryoson po uban. May mag-versatil ta, may nag-robot ta. Ang uban sad, i-misunderstood ta, kay gipasagdan sila. Mao ni ang akong point, di ko perfect. Nya di man na malalis, bag-o pa lang, a certain family got angry, got mad toward me. Why? Kay I was misunderstood, nga wa da ko mobisita sa ilang pamilya ba nga buhi pa, pagpatay na, that's wrong. Because pag ako galing nakita nga kinanglang bisitaon, bisita ko, basta buhi pa. Di nung ko tigbisitag patay na, tigbisitag patay. Ang akong kasagar bisita buhi, kaya ako nang kaistorya ngayon ako, ayaw kadlok. Ready na ba ka? Mo yung punang himatyon, makakita sa kuwa, brother, ready na ko. Gusto na kong mamatay. Ready na daw, nindutan, no? Ready na sila niya, idugi ng radyo, TV. Kay maminaw sa atong wali. Wow, lipay kay kuana. Pero, you know what? I was misunderstood many times, accused. Pero, kabaw mo, normal na, kay tao masad mo. Pero, usbo na ako, di ko perfect. Wag ko mga sa nagsulting perfect ko. Muli ako nakita nga damor nga close ka ngadto sa alagad ngadto sa katao, ang respeto mo kunhod, pero indon ta mo. Most of the workers, most of the people who work with me, the closest to me, ako ginanggi pamatud-an ug ako nang kayang pamatud-an. They're serving God, they're working with me for how many years? Pero musugot mo sa dili. Ang ilang respeto kaniadto, even right now, wa gid na mausog. The way they treated me in the past years, the same treatment ila panggidugangan, ang ilang care, pagmahal, ang ilang pagampo, ang ilang pagamuma. Mo nang, I know, I am blessed with the people around me, kanang grabe ang respeto sa ako ba. Kaya nakita masala nila nga grabe sa akong respeto sa ila, hasos mag-isgot ang weaknesses, kailasan ko nila. Kaya mga tao who are closest to me, wala magpasabot nga sila ray close. Kita close man ta. Bisag wa pa ta magkita. Daghan kong close nga wa pa magkita. Kabaw ko, in spirit, nagkita na ta. Amigo ta.
Kay parihatag color, parihatag pananaw sa kinabuhi. The same spirit, inyong spirito, akong spirito is the same. Mo nang amigo ta, in a distance. Kabalo mo, ako, muingon, I am blessed with these people. The people who are close to me. I would like to declare this. Never I heard that they are criticizing me at the back. They never na ila kong gilibak. As far as I am concerned to these people who are working with me, wag yung ko kadungog og sulti, chismis nga, brother, kana ra ba nang luod nimo gilibak ka, gibirahan ka? Never. Di ako nakapamalandong ko, tinuod sigurong buutan ko, no? Kaya kinigo mga close na ko, mo gani nakakita na ko. Usay magduda man ko because of different criticisms, may ko dautan di ko, no? Pero tungod na ni mga tawana, makabawi ko sa una-una ba, buutan tingali ko kay they are with me for how many years? They're spending thousands of money every month for this ministry. They will be with me wherever I go pag akos ng imbitaron. Then, anytime nga nasa mga activities, okasyon nga special, automatic appeal ko sa ilang mga kalihukan, labi nagkaon, sus, number 1. Pero di tanan ako nga doon. Mo ni akong i-clarify. Ako nakapamalandong, I am blessed with these people in my life. And I would like to tell you, ayaw gud mo pakiguguy-hugoy, pangitag mga tao nga di gud mo i-celebrate. Mga taong di mo respeto ninyo. Kay kanang matawana nga damor nga na-close ninyo, kailan na ninyo samot. Unya na mga tao nga damor, makailan nimo, makakitas imong human weaknesses, imong lapses, maniskurahi, magpalayo. Akong advice, they do not belong in your life. Kinsa mga tawana, ang tinuod nga gala kasabot nimo. O dawat nimo, ug unsa ka, kinsa ka. Anda mo unong nimo panahong down ka. Anda mo simpatiya panahon nga pinanghinaan ka ng kaluuban, kapatid. Ingon ta mo, I am blessed with these people in my life. I never heard even a single commentary to my life. Ngano, tingali, I'm trying to become good in front of these people. Kanaging kuyog na ko ba? Kanang pirmi na akong ikahibalag everyday, akong pirming ika-isulti everyday. Probably in their hearts, nasa mga ikasaway na ako, pero misla, di enta mo saway, brother Silky, tao man po na. Say, sawayo mo ko ninyong tao, masag ko, di masag ko perfect. Ano na nila ba? Deep inside, tingali, their hurts. Pero, yun na nila, tao man sa Brad. Ang ako lang, ako ning gisulti nyo kay model ning mga taos kung kinabuki. Model. Bangita mong taong doon nako, nang libak nako. Can you find? Bring here. Or else, give me the exact name ng libak nako. Kanang doon nako. Kanang kaila mo nila. Nga sigig kuyog nako. Can you bring even a single person? Wala. Ngano, ako mo nang ginurture as a culture sa atong ministeryo nga di ta maglibakay, tigpang libakay. Parihatang ni apan. Nyampo ay ta. Nganong kini ang akong proposition karon? Tungod kay probably ang hinungdan ako ra ning analysis with your respect ninyo o sa inyong reflection sa gospel. Pero ngano man gyud nga gamhanan ko ni Pedro. Nago ni gahom kuyog ko niyang tinubdas gahom si Kristo. Pero nganong nagbitbit pang isang Kristo antos ila? Siya day mo'y mag-pre-over. Ngano? Ang ugangan Pedro, tanan yung Pedro, masamong man ako ni. Masamong, although niingon ang ubang mga opinions nga close sila. Siyempre, kinsa may masamong ugangan o di close, ug na may grievances between masamong ugangan, part of the game, part sa relationship na. Kay na may ugangan mulabas anak, bisag ang anak babae sayop, labanan gyapon. Mo nang anak nga babae magdasa, kay labanas ugangan nya ang banan luoy. Ito kay bawle ko brad ingana dili. Because my mother-in-law is far. She's living in Negros. Kamira dire sa Bohol. Muna nga kung point with people ba? Nga tungod sa over-familiarity between Peter and his mother-in-law, Pedro to his mother-in-law, ato makita. Nga diin, probably, kuwag respeto kining ugangan ni Pedro ngadto kaniya. Mao nang wa mamilagruhi. Kini akong agda ninyo, people are working with me. If you want to become prosperous, more blessings to come in your lives, respetuha ginang mga ministro. The people who are caring,
who are feeding your souls. This is biblical, Hebrew 13:17. It does not matter, pari na, laiko na, pastor na. Ang ako lang, kinsay nakatiman sa inyong kalag. Respetuan ninyo. Ngano, the more respect na inyong ipakita, the more na blessing ipadayag sa Ginoo, ibubo sa Ginoo nimo. This is proven. Pero galig, nakaygapilang religious group, yung leader, yung libak-libakon, so ipadalangin nimo. The leader was chosen by God, not by the people. Vox populi, vox Dei. Pag mag-elect ka mo, bisag pinara mo kalugas, bisag pag napura mo, kanang inyong presidente, kanang inyong leader, di na pinili og tao, kundi pinili nas Ginoo, kay inyo nang gibutuhan, bisag napura mo. That's what we call vox populi, vox Dei. Ang tingog sa tao, tingog sa Ginoo. Yan yung libak-libakon, yung presidente, yung coordinator, inyong leader, ano sa may inyong ma-expect ang panalangin, Lord, bless me, Lord, I need favors. Yung Ginoo, hilam dahi, inyong leader, inyong nang libak-libakon, yung pastor, inyong pare, inyong ministro, inyong alagad, inyong nang libak-libakon, what can you expect from God? He will bless you? No way! Kung sa inong daan ang manglibak mo, over familiar ni mo ang tao, nawad-an kag-respeto, how sure are you, ikaw, perfect ka, di rabapod. Yan, ni ay tinood, ug libakiro ka, labaw po kang libakonon. Kung tanon ka, labaw po kang dagag problema sa kinabuhi. Mao tingali, ano ning mga tao who are closest to me, the people who are working with me on this ministry, di gid sa manglibak. Never. Ngano? Usa, nauna lang, gabaan niya ko. Bitaw, I'm just joking. Ang ako lang, nakasabot man sila sa kultura nato nining ato ministeryo, ako ning gihimong model ato ministeryo, kay tinuod man gini. Pangita ra gumug usa ka buok, kanang klarong nag-alagad sa ministeryo, kanang visible ba? May kumpanyon niya nang libak sa kuha. Nay ubos tingali, pero wa gina manglibak. Nagpahungaw las gibati in a distance, kay di ko perfect. Pero pangita mong taong libak sa ako, wala. Nya kita mong tao kung membro akong ilibak, wapod, ti panglibak, luoy mangina, luoy malikusuban, muna ganun lang paningkamot, himong tarong ilang life, libakon pa na ako silang tiwasan. What kind of minister am I if I will do that? I could not do that. Bisan kaila ko nila, kay ba ko silang weaknesses, kay ba ko silang apan. I'm still praying, believing sa ilang capacity. Bisan ako, kailangan ko dagamog apan. Kailangan ko sa mga tao din ng nag-drugs. Kailangan ko sa mga tao din ng mga abusado. Kailangan ko sa mga tao din ng mga way mayong gibuat. Mga taong na mga illegal. Kailangan ko. Amigo, may nakong uban. Pero, kabalo mo, huwag yung makunhod ang akong respeto sa ilaha. Anak gyapon sila sa Ginoo. Anak gyapon kas Ginoo. Direspeto ti ka sa imong pagkaanak. O gani, kaluoy akong gibati nimo that you are slave with regards to that evil doing sa imong kinabuhi. I pray someday somehow, God will break that. God will give you freedom. Nga nang imong pagkabilanggo nining kasalanan nga imong gihimo nining takna. Mo nang di ko ganang libak og tao, gusto ko tabangan ning tawanang magbag-os kinabuhi. Kay bawo ko na po ni apan, nya ako po ni apan. Ang ako ba lang, simple akong proposition, respetuan ang apan sa uban. Ang ugangang Pedro, uwang respeto niya, mo tong kung saong pagdukudok kong Pedro Preuber, uway milagro. Mo na, kung gusto mo panalangin, milagro, gusto mo og pabor, gikas Ginoo, kay bawo mo, respetuan ninyo ang mga tao sa panibot, labi na ang nagatiman sa inyong kalag. Believe me. It does not matter kinsa ng tawhana. Tingnan ninyo, pare ra, panalanginan ka, unya og di pare wa kay panalangin, where can find that? Wrong. Pastora, mga pastore maoy nay panalangin pag morespeto ka og sa uban, wa na. Matthew 25, what you did to the least of my brethren, it is done to me. Even to a less fortunate, even to a simple ordinary person on this earth, mga abandoned, rejected, pag ispituon nimo na, you are doing it to God. See? Manang my principle, my point is simple. Kung nakaila ka aning tawhana, head to foot, ayaw na libaka, ayaw na dauta, ayaw na tirahi, di ni mo na tiwasan, imbis iampo ni mo kinakaila ka niya, sintawanan ni amigo na kunam din ni apan, weak man din kuyang man din nam din sakit, labi na sakit sa mga laki, sus Ginoo,
Mingon ta ka ba? Di ka, gantuhan na, weak na, daw ta na, manglibak. Nya ikaw, nanglibak ka, perfect ka, di po. Muna nga akong gipractice sa kultura sa atong ministeryo, ning ubos ninyong alagad nga, respetuhan na Kaila ko mga tao, kaila sa sila silang leader, kaila sa silang magwawali, respetuhan na Muna hantod karon di mo kadungog, manglibak na ko, ang nanglibak na ko, kanang di na ko suod. Ang nanglibak na ko, kanawa kaila. Ngano, insecure. Because they misunderstood me nga pili-pilion ko gigala. No, mahal ko kayong lahat. Look at what happened. The people who are not close to me and even not familiar to me are always backstabbing me, criticizing me. Pero the people who are closest to me, no one. Di mo kadungugan na. Pamatud-an ko na. Ngano, akong gipractice sa kultura. Respetuanay. Respetuanay. Ano mo niya kong topic? Angang. Nganong wa maayong ugangan ni Pedro o sa sinungdan, di lang kay gihimo siyang kaymanan, di lang kay nahimong avenue ang yang balay, kundi probably kuwang gid siya respeto siyang masamong atong salupapa si Pedro, the first pope, kuwang sa respeto. Nya kay mao gud siyang gipili na tong Misaya ni Jesus Christ ang iyang masamong, gitawag na. Sa John chapter 1, Peter was chosen, mananagat ko na siya. Kay mao tong alagad na ang ilang magtutudlo gamhanan. Supposedly, panatag ang kalooban siyang ugangan nga, susang ako masamong, tuanan ni Kristo, ang Misayang gipaabot, gamhanan ni, maayon ta siya. Pero wa man yun, nanguha pa man si Pedrong Kristo, kay dadon sa ilang balay. Akong duda ni, duda naman sa ning ako ba? Kinsay perfect mo ba si Bangilyo? Wala. What do you think? Kaning uban naggamit sa Bangilyo, are they perfect in interpreting the gospel? I don't think so. Are you sure that they know the whole truth? No way! Di sad. Pero akong respeto ang opinion sa uban. Muna ako, mo-insist ko, respetuwa sa ninyo akong opinion. Akong opinion, simple lang. Nga wa maayos, Pedro. Ikaw, pero birante ka, di ka mo to na kumayo, di ka. Dili. Bisa pag usakad lang akong pre-over mo, di ka mo to. Pero bisag tikstra, God hears you. Muto ka. Ayuhon kasi Ginoo. Ingana ka importante ni mutuo ka kaysa nag-pre-over, kaysa nag-wali, kaysa nag-atimas yung kalag. Din sa'y katabang yung manglibak mo sa inyong alagad. Wala! Kaya sobraan mo ka ilado anang tawanan, nakaila mo sa iyong pagkasiya, sa iyong weakness, sa iyong origin. Sus, marusip. Pag ingana gali inyong attitudes, luoy mo, dili ming nagwali, nag-atiman ninyo. Kamoy luoy. Nganong ako ginig-emphasize. Usbo na ako ni i-clarify nga sa kultura sa ministeryo ni Edsel Clusas, nining atong ministeryo, sa atong media ministry, sa atong ministry to the less fortunate, dagamatag ministeryo, kini mga tawhana nga nasa akong palibot, di mo kadungog ana nga ila kong gibatikos, gilibak, anyway, sila pa noon ang akong mga defenders. Kung sila, di na tinuod. Sayop na. Bakak na. Ebidensya. They are joining me for how many years na? Wagid ko kadungog, ila kong gilibak. Tinuod kita. Mag-isgot siya, gwapo mo din atong magwawali, no? Kana noon nga libak. Anyway, tinuod man sana. Anyway, I'm just joking para malipay po mo ba? Ang ako lang, nganong nahitabo ni, posible di ay nga di kalibak og leader ka, kay kasagarang na leader sa kagrupo, religious group, civil group, libakon man ilang leader, biraan man. Nyo sabi, panalangin ninyo. Pero ako maingon, kini mga membros to ministeryo, pulos man isla gi-bless, gipanalanginan, gipaboran, gitubag, ngano, kay di man nimang libak sa ilang leader, di man nimang libak sa magwali, buutan man ni sila. Munang akong point, simple lang, people of the living God. Nga si ugangan, wa maayo kay tingalig na kog duda ni Pedro. Og dinindot ni Kristo. Gidasya ni Pedro sa ilang balay, way balibad. Ang Diyos nga kung giwali, di gyud mo balibad kung imo sang agdahon nga musud sa imong balay. Unya timani, when Jesus got entered in the house sa usa ka ugangan ni Pedro, what happened? Healing took place, miracle took place, blessing came. Ug mao ning nindot, if God is with us in our families, in our loved ones, in our lives, usa bitabo, healing takes place, miracle takes place, surprises will come, miracles will happen. John chapter 2, kasaskanan na hugtag bino when Jesus came, nahimong bino ang tubig.
Kaya ang Diyos milagroso. Kanusa, kung ang tao ug ang Diyos magtagbo na milagro nga may tabo. Thank you for joining, watching. Ako nag-ampo kanunay. Before I close this episode, nining takda nga unta kamo. Murespeto mo sa mga tao nga gipatiman ninyo, ni pre-over ninyo, nagwali ninyo, nagsangyaw ninyo, bisag asa mong grupo ha. Respetuan ninyong leader kay gigamit na sa Ginoo for a purpose. Nya ako magampo nga unta pag muduol gali mog mga tao, magpatambal mo, magpa-pre-over mo, magpa-counseling mo, wa anta mo'y duda aron maayo mo. And lastly, ang atong mga disasters, ang atong mga pagsulay, ang atong mga problema, ang dili mga maayo natong gipangagian sa atong kinabuhi, there will be a possibility na it will be turned into opportunity. As I declare healing, miracles, blessings in Jesus' name with the Holy Spirit, uman sa pag-ampo sa mahal nga Biring Maria, san sa man sa anak sa Espiritu Santo, the Word has been fired. Do it. God loves you.